And luckily, hanggang ngayon, hindi niya na tinuloy yung pagbabalak niya na mag-ano. Hindi naman sa magic, pero pinakita ko sa kanya yung other option, but kailangan niya pang mabuhay. Alam mo yun? And to you, ang masasabi ko lang, lalabs, is andyan na yung sickness. Sinabi ng doktor na may ganyan ka, situation. Ang pinakauna mong anuhin dyan ay to relax and accept. To relax and accept. And keep on praying. And know that merong natulog kagabi na hindi na nagising ngayong umaga. All around the world, maraming ganong cases. Natulog sila na marami silang pangarap pero hindi na namulat yung mata nila the following day. And knowing na andito ka, kausap mo kami, kausap mo ako, is more than enough to think, no? O ipagpasalamat. Yes, pinaka-importante magdasal. Kasi wala na tayong ano andyan na nag-i-exist talaga yung sickness. Sorry ha, wait lang. Hindi ko alam kung na-delete ko ba yung ano. Hindi ko alam kung na-delete ko ba yung saglit lang ha. Okay. So ito ay vlog ito nung Indian doctor na pinapalo ko dito sa TikTok. Indian doctor pero Pilipino na siya. Dito siya pinanganak sa Pilipinas. Si Dr. Kilimangaro. I-share ko dito ha. Okay lang, Sir Ron. Sure, sure po, sure po. Opo. Alam ko po I-share yun. ko. Sa Okay lang, lamin. Sir. Okay. So, nag-o-overthink ka ba? Kailangan mo ng cognitive diffusion. Kailangan mo ng cognitive diffusion. Ayan. Mag-mute ka muna, lalabas, para wala tayong feedback, para marinig mo ng maayos. Ayan. So, 1 hour daw before ka matulog, according kay Dr. Kilimangaro, kailangan mo daw isulat yung lahat ng mga bagay na na-identify mo bilang isang problema. No? Kailangan mo daw isulat. Kumuha ka ng papel at ballpen, isusulat mo yung mga bagay na na-identify mo bilang isang problema. Let's say, for example, sa situation mo, meron kang sakit. And then, maging brutally honest ka sa sarili mo. Sabi niya, you're the only one who's going to read it, so don't pretend, don't hesitate, be real to yourself. Isulat mo lahat mula sa pinakamabigat. Kagaya ng, for example, mababayaran mo ba yung utang mo, or kung sa case mo, gagaling pa ba ako, mga ganon. Sapat ba ang savings mo, hanggang dito na lang ba talaga ikaw? Kumbaga, example lang yan, depende kung anong isusulat mo na na-identify mo na problema. Hanggang sa pinaka-random na ino-overthink mo, anong oras ka maglalaba bukas, magugustuhan kaya ikaw ng iyong crush, or may iba na kaya siya, mga ganon. Yung be brutally honest. Pagkatapos mong maisulat lahat nung at consider mo na negative thoughts, or na problema pala rather, ay lagyan mo ng check ang mga bagay na may actual solution. Sabi niya, yung mga bagay na may proof, na may steps at hawak mo pa ang control. And lagyan mo ng X ang mga bagay na walang ebidensya, walang kasiguraduhan, or wala ka na talagang control. Tandaan mo, sarili mo lang at mga desisyon mo sa buhay ang pwede mong baguhin. Okay. Number 2, huwag mo silang burahin. Panoorin mo lang sila. Yung mga X na yan na inikesan mo sa mga sinulat mo, hindi mo kailangang piliting tanggalin sa isip mo. Just let them sit in the background. Okay? According to Dr. Hayes, a founder of acceptance and commitment therapy, says, a thought is just a thought. It doesn't have to be a problem. Kahit na nag-i-exist ang mga thoughts na to sa isip mo, hindi ibig sabihin nag-i-exist din sila sa totoong buhay. Okay? And halimbawa, if you think of a moon, ang moon ay isang yari sa cheese, mapipicture out mo sa iyong utak na ang moon instead ay yari sa isang cheese. No?
Does make it true in real life? No, pero andyan lang siya sa isip mo pag-alagala. Dahil inisip mong gawa sa cheese ang moon. Okay? Ganon din ang mga intrusive thoughts mo. They can exist, pwede silang lumutang, umupo, dumaan-daan lang sa background, but that doesn't mean they all deserve analysis, energy, or action. Okay? Step 3, the librarian mindset. Think of your mind as a library. May mga libro sa shelf, yung iba't ibang libro na yon, may iba't ibang thoughts mo. Pag nasa library ka ba, binabasa mo ba lahat ng libro? 'Di ba hindi naman? Okay? Ah, yung iba napapabayaan lang din naman doon sa shelf at nag-iipon ng alikabok. Ganon din ang thoughts mo, hindi mo kailangang buksan lahat, hindi mo kailangang basahin lahat. And final reminder, all of your thoughts are valid, but not all of them deserve your energy. Some thoughts are just meant to pass by. No? So, I hope nakatulong din yan sa'yo. Dahil alam kong inaatake ka dahil mataas yung emotions mo. So, try to do that exercise. Isulat mo yung mga lahat ng tingin mo, problema mo. Maging honest ka, 100% honest to yourself. Tapos, kapag nagawa mo yon, ikesan mo yung mga bagay na wala ng solusyon at i-check mo yung feeling mo kaya mo pang gawan ng paraan. No? At paulit-ulit mo siyang babasahin, hayaan mo lang siya doon. So, yan yung tinatawag na i-diffuse or parang pinapakarwash natin yung utak natin. No? Yung process na yon, kapag ginawa mo, parang pinakarwash mo yung isip mo, nililinis mo siya. Okay? So, I think I made enough of, Sir Ron, paakyatin mo na yung binaba mo. Thank you very much everybody ha, na ko na lahat ng plus sign dyan guys. And kung meron pa Thank kayong you mga po, karagdag, ma'am. you're welcome, always welcome. Ayun, thank you po Miss Nene for a wonderful advice. Hopefully, and kung may time kayo, 7 to 11 nag-live si Miss Nene. Everyday po, no? Yeah. Yan. Yeah, every day. Katim ko din siya sa EU. Event Universe, yeah. Is na yung makakatulong kami sa inyo, may mga pigibor ako sa, sick for lang, or sa akin and kay Miss Nene lang. Kaya once again, thank you po Miss Nene for a wonderful advice. And hopefully, Thank you very much, Sir Ron. So, thank you po. Ayan. Pasok na po sa live niya, 7 to 11 siya nag-live. So, Lalabs, try to consider yung mga nabanggit ko dito. And let's see, 1 week from now, hindi yan magic. Pero kung tutulungan mo yung sarili mo, magiging kahit papano 30% mababawas. No? 30% ng sinasabi mong problema ay medyo gagaan. Okay? So, God bless everyone and yan, happy live streaming. Salamat Maraming po. salamat. Ma'am Welcome. Nini. Madam Nini, marami akong natutunan. Ingat po, Engagas. Baba na po kayo. Gagawin ko din yung mga sinasabi niyo po. Yes po. Thank you. Kuya Ron, baba na po ako. Gusto ko daw niyo po. 1, 2, 3. Bawal. Okay, Lady Chris. Ayan. Thank you. Huwag kang bababa. Wala ka nang babalikan. Ayan. So, ayun, lalabs. Ayan, siguro may reason bakit nag-PM ka sa akin. Siguro, yun na. So, in case na need natin ng help, ayun, sabi ko nga, tulungan kita paano yung mga sa LGU, paano yung process. So, ayun, alam naman natin yan. So, pwede ako, PM mo na lang ako makatulong para mabilis yung ma-address yung mga question mo. Ayan. Kapasok ka sa live ko lang lagi, in case na, ayun muna yung first step. Ay, so guys, akat kayo sa baba. So, ayun, sa live ko naman, part rin ako ng community ni TikTok. Makakatulong tayo. Ayan, pinalaki ko ng sarili ko. And Miss Norma, welcome po sa live. Boss, magpapaan na po ako, babalan po ako. Sige, Tanggol. Thank you so much and nice to meet you and see you around and have a great day. So, God bless you. So, every day ako nag-live, 2 p.m. pasok ka lang. Sige po, salamat po. So, gusto daw nyo, 1, 2, 3, here we go. So, ayan, and guys, follow back niyo po si Miss Norma. So, okay lang, sabi ko nga, di ba, lalabs, may reason na bakit na message mo ako.
baka siguro ako yung din, ginawang paraan ni Lord para kahit